Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin, update ho tayo rito sa flood control project. Issue case. Na kung saan ay parang, ewan ko kung naramdaman nyo ba, nung pagpasok ko ng 2026, parang tumamlay na, ano? Ano nangyari? Pati ho itong si Ombudsman Boying Rimulya na kung saan ay nung mainit ho ang usapin, nung mainit pa, yung umaapoy pa, yung kumbaga lumiliyab pa ang usaping flood control project. Itong si Ombudsman Boying Rimulya, press con dito, press con doon. Ngayon, bakit parang, ano nangyari? Bakit parang biglang tumamlay? Pati ho itong ICI, ay parang umaano na, kumbaga sa usok, ay parang nawawala na yung usok, parang namamatay na. Isa-isa na hong nagre-resign. Ano na nangyayari? Kailangan ho, bantayan ho natin ito, mga kababayan. Tulungan ho natin si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, ako sabi ko nga sa inyo, naniniwala ako, gusto talaga ni Pangulong Bongbong Marcos malaman ho, kung sino-sino ang mga sangkot ho rito sa korupsyon sa flood control project issue case dyan ho sa DPWH. Alam ko, walang sisinuhin si Pangulong Bongbong. Kahit sino yan. Ang problema, yung mga nasa baba. Yung mga nasa baba niya. Baka pinagloloko na ho si PBBM. Kaya dapat ho, mag-ingay ho tayo rito. Dito sa social media. Ito lang ho ang paraan, boses, paraan, tulay, way, para si Pangulong Bongbong ay matulungan ho natin. Hindi man tayo ganong kalaking tao, impluensya, social media influencer, pero makakadagdag ho tayo sa ingay. Tulad nito, ibinunyag ni Senador Amy Marcos na may natanggap siyang impormasyon na nakatakda na umanong madisband. Ginawang banda. Madisband ang Independent Commission for Infrastructure or ICI sa February 1. Kasi ang alam ko dun, isa na lang ho ang natitira. Tapos mga staff na. Pero yung mismong mga hukom, yung mga mismong mismong mga taong inappoint ni PBBM ay wala na eh. Sunod-sunod na ho nag-resign. Ano na nangyari? Sunod-sunod na resignation. ICI, lulusawi na sa February 1. Naku po. Ano na nangyayari? Basahin nga natin ito. Sa Abante ho ito eh. Ibinunyag ni Senador Amy Marcos na may natanggap siyang impormasyon na nakatakda na umanong madisband ang Independent Commission for Infrastructure or ICI sa February 1. Ayon sa ulat ni Hanati sa Billionaire News Channel. Yung Billionaire News Channel, parang ang daming nasasagap, ano? Parang ang daming asset, ano? Kasunod ito ng panibagong pagbibitiw ng isa pang commissioner noong nakaraang buwan. Nakaraang buwan lang eh, di ba? May nagbitiw. Nung nakarami nagbitiw din. Kesyo resign na yata ng mga apo, mga anak dahil masyado stress, pressure doon sa ginagawang investigasyon. Kasi nga, yung halos lahat ho ng miyembro ho ng ICI, may mga edad na, mga senior na. Dahil dito, si ICI Chairman Andres Reyes na lamang. Mag-isa na lang eh. Ito na lang eh. Dahil dito, si ICI Chairman Andres Reyes na lamang ang natitirang miyembro ng komisyon. Jesus Mariosep. Wala namang pinapalit. Ano na nangyayari? Parang, ano ito? Parang walang, anong nangyari? Parang naging laro na.
Unang nagbitiw sa ICIC Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nag-resign siya bilang special advisor noong September 2025. Matapos questionin ang dalawa niyang tungkulin. Medyo controversial yan eh. Medyo malalim ho yan, usapin na yan kay Magalong. Sinundan siya ng pagbibitiw ni Commissioner Rogelio Singson. Yan. Noong December 2025, si Singson, yung unang nag-resign, kamag-anak din ho ito ni Chabit. Kamag-anak niya, pinsan niya. Hindi malaman kung ba't nag-resign. Kung saan binanggit na dahilan ang kanyang kalusugan at ang bigat ng hirap ng trabaho. Alam nyo, bago nyo naman tinanggap yan, alam nyo naman yan eh. Nababigat ang trabaho eh. Ay siguro meron pang ibang mga dahilan yan. Ayaw niya lang siguro sabihin yung totoo. Sumunod naman si Commissioner Rosana Fajardo na nagbitiw sa pagtatapos ng Disyembre 2025 dahil sa nakompleto na raw niya ang trabahong itinakda niyang gawin nang siya'y ma-appoint. Samantala, ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi pa siya nabibigyan ng update kung papalitan ang dalawang nagbitiw na commissioner ng ICI. Hindi na maganda kung may ibang tutuloy. Dapat kung sino yung unang nag-imbestiga hanggang magtapos yun. Hindi pwedeng papalit-palit, pangit, parang mawawala na ho ng credibility. Baka susunod niya, membro ng ICI, si Pulong na, tsaka si Sara na. Pero anya hindi ititigil sa pag-iimbestiga sa flood control scam ang ICI. Kahit iisa na lamang ang natitirang opisyal nito. Hindi lang naman umano ang ICI ang nag-iimbestiga sa flood control scandal dahil nariyan ang ombudsman. Sa bagay, tama. Sinabi rin ni Castro na bukod kay Reyes, nariyan pa ang executive director nitong si Attorney Brian Kent Husaka na tumutulong sa hadikain ng komisyon. Speaking of ombudsman, ito yung nagsabi si Boying Rimulya, ombudsman. Hindi naman natin binabanatan si ombudsman Boying Rimulya. Kaso, naghihingi tayo ng update sa kanyang pinangako na may ilalabas na warrant dito kay dating Senadora Nancy Binay, Senador Bong Revilla, at present na Senadora Jingo Estrada, Joel Villanueva, at Jesus Escudero. 15 or 16 ng Disyembre, or hindi matupad yung dalawang araw na yon, before Christmas, sure, may ilalabas na warrant. At doon daw magpapasko yung mga yun. Magmula nun, wala nang mga interview si Ombudsman Boying Rimulya. Ano nangyari? Hanggang sa may balita na parang maiisahan pa yata ni Joel Villanueva at Bong Revilla itong si Boying Rimulya, si Ombudsman, no? Si Senador Villanueva at Senador Revilla nagain ng counter affidavit sa DOJ. Mukhang maiisahan pa ito si mapakinggan natin. Naghain ng kontra salaysay sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na parehong inireklamo kaugnay sa pagtanggap umano ng pera mula sa manumalyang flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr.
Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sangkaterbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Sabi ng DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, sa respondent lang po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also respondent in another case in one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act, and also a violation of the conduct of bid rigging in the procurement process. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito. Wala naman talagang aamin dito eh. Na senador, mga kongresista, wala naman talagang aamin. Eh, yung mga kontratista naman, tulad nila Diskaya, hindi talaga hindi talaga hindi talaga maka-deny basta-basta kasi sila talaga yung mismong gumawa, sila yung mismong nasa land. No, sila talaga yung mismong nagtatrabaho sa ground. Oh. Ito kasing mga ito, ang kailangan patunayan dito, nakatanggap ba ng kickback? Oh. Napaka-importante kasi nun eh. Kasi nga, kung maraming tumatanggap ng kickback, naglalakas ng loob itong mga kontratista na gumawa na ng mga substandard, gumawa na ng mga ghost project. Kasi nga, ba't sila matatakot? Naglalagay na sila. Tuloy natin. Ito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang Peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasa ng pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineers? Saan pa pupunta? Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng Sabi nung abogado, sabagay, abogado kasi. Walang binigay. Saan mapupunta? Siyempre sa kanila. Oh. Nagtatanggol siya, pero hindi naman wala naman talaga siya doon. Doon sa pinangyarihan. Di ba? Lagpasan na natin yan. Iba pa yata yung kaso na yan. Iba pa rin yata, iba pang ikakaso. Sa ibang mga senador at kongresista. Meron daw kakasuhan naman sa January 15. Kasi ito mga kababayan, inuulit ko lang ha. Maraming kinakasuhan. Tapos meron pang isang episode, Cabral Files. Wala lahat ng yan kung walang makukulong. Wala. Wala lahat yan. Sabi ko nga, tatalon agad na naman tayo sa Cabral Files. Cabral Files, yung pinangako ni Ombudsman Boying Remulla na may makukulong. Hanggang ngayon, wala pa. Tatalon na naman tayo sa ibang episode. Aanin natin ng Cabral Files, wala namang makukulong. Puro pangako lang. Aanin natin yun. Wala, pagchichismisan lang. Di ba? Patunayan nyo munang may makukulong. Bago kayo magpunta kung saan-saang episode, kakasawa. Ha? Ano naman sabi nito ni Mangusin? Ni Amy Mangusin? Lang ako, na-mention nyo kanina na may info kayo na by February, pwedeng makasuhan na sina Senator Jinggoy, Senator Joel, January Senator 15 yung date eh. Ang nakita kong date doon sa draft, January 15 daw. So ilang araw na lang, ipa-file na yun. Ilan na day after tomorrow ba? Parang ganun. Ay, So, hindi. may draft Next week pala.
Parang So may medyo- draft ng kaso. Oo, May draft ng parang- kaso against them. Yeah, January 15 So, ma'am, ang sinasabi. Okay. So ma'am, dahil kasamahan niyo sa minority, Senator Jinggoy and Senator Joel, napag-usapan niyo ba ito? Na-mention niyo ito sa kanya? Sa kanila? Oo, nasabi ko naman, hindi ko alam kasi ang pagkaintindi ko, dati pa man talagang nagkukonsulta na sila sa abogado nila at nakita naman natin, sumagot na si Senator Joel, ano? Kaya alam na rin nila, talagang pinaghahandaan nila. Tapos yun nga, yung mga kongresista, ang balita ko, at pinatawag na rin nung 2 months ago pa si dating Senator Bong Revilla. Grabe nga nakakalungkot kung bakit mga senador ang pinunteriya, alam naman natin, si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmula ng flood control. Oh, sino pupuntiryahin? Puro, puro kontratista lang. Ha? Oh, kakasuhan pa lang daw si Jinggoy. Sa 15 ng January. At yung iba pa raw. Oh, sino yung mga bibigyan ng warrant? Yung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimol. Ang gulo, ano? Sige, tingnan natin kung anong mangyayari, mga kababayan, ha? Baka ang mahirap niya, iba na presidente sa 2028, wala pa rin nakukulong. Okay, mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.